Update morning mga kasuki. Eto na naman ako sa aking tindahan at paggising ko nga ay ito muna ang una kong ginawang magbukas ng aking munting tindahan. Kahit nga wala na masyadong laman itong aking tindahan ay patuloy ko pa rin nga itong binubuksan. Kahit nga sabihin natin papiso-piso lang ang bumibili, aba sayang din naman talaga dahil malaking tulong din naman talaga ito sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Eto na rin nga ang pinakalibangan ko sa buong maghapon, lalo na kung tapos ko na ang mga gawain ko dito sa loob ng aming bahay. Magulong-magulo pa nga yung buhok ko dyan dahil pagbangon ko nga ay dito nga kaagad ako dumiretso sa aking tindahan. Nasanay nga kasi ako na madalas ang nagbubukas nitong aking tindahan ay itong aking asawa at ako naman ay tinatanghali na ng gising. At kahit tanghali na nga ay nakabukas pa yung ilaw sa labas, kaya naman pumatong na nga ang person sa upuan at inoff ko na nga yan. At pagpasok ko nga doon sa loob ay inayos ko nga muna yung buhok ko para hindi naman ako magmukhang broha. Medyo inaantok pa nga sana ako, tayo ko pang bumangon, kaya lang yung tindahan ko ay wala naman magbubukas dahil yung asawa ko nga ay nagbiyahe. At habang wala pa naman bumibili, kaya naman liligpitin ko na nga muna itong aming pinaghigaan. Dati nga itong aming foam ay sa lapagyan nakalagay, pero itong asawa ko ay hindi mapakali. Aakalain mo nga na mayroong papagyan na patungan, pero ang totoo talaga yan ay yung lahat ng upuan ay pinagdikit-dikit nitong aking asawa. At ginawa na nga niyang patungan ng aming foam dahil daw yung electric fan ay hindi daw umaabot sa kanya. At pag meron niyang kumain sa aming lamesa ay naka-standing position na, paano ba naman lahat ng upuan ay nakupa na niya? At ganito ko nga lang yan nililigpit, nilalagay ko lang yan dito sa likod ng aming upuan. Madalas talaga ang asawa ko nagliligpit nito dahil nga pag ako nagligpit ay sobrang naiinis talaga ako. Pag talagang nahirapan na ako ay tignan nyo naman, for the hirap-hirap na ang person. Ang sabi ko nga kasi akyat na namin to sa taas dahil masyadong matakaw sa space dito sa aming baba ay baayaw at wala na daw siyang higaan. At pagkatapos ko nga tanggalin yung foam ay kailangan ko naman ibalik isa-isa yung mga upuan kung saan ko dapat ibalik. At pagkatapos ko nga dyan ay dito naman ako sa kusina dahil dumating na yung asawa ko at may dala-dala ng lulutuin na ulam. At habang busy nga ako dun sa aking lulutuin, aba yung aking camera ay hindi ko napansin na yumuyo ko na pala. Mabuti pa yung camera at marunong gumalang sa akin, charis. Kaya naman inayos-ayos na nga ng asawa ko. Ayan, ayusin mo at mahihilo na yung manonood nito. At habang busy pa nga ako dyan, ay itong panganay ko ay nagising na. At siya daw ay maliligo na dahil may pasok pa daw siya. Madalas talaga nagluluto dito ay yung asawa ko. Pero ngayon dahil wala nga siya, napilitan ako. Alas 7 pa lang ng umaga, kailangan na namin magluto ng ulam. Dahil itong asawa ko, bago minom ng gamot, dapat nakakain na muna. Nag-uumpisa nga magbiyahe itong asawa ko ay madaling araw at pagdating ng alas 8 ay kailangan na niyang umuwi dahil pag mainit na hindi na siya pwede magbiyahe. At ayan, luto na nga yung ulam na niluluto ko at nilalagyan ko na nga lang yan ng talbos at syempre sabaw na naman. Ayan naman kasi ang ulam na gusto lagi ng asawa ko dahil pag wala daw sabaw ay para daw siya nang hihina. At sinandukan ko na nga yan dahil kakain na nga daw siya. Kain tayo mga kasuki. Ayan, sarap na sarap pa nga yan. Hanggang sa muli, thank you for watching. Don't forget to like and share. Kanang